Isang magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay March 23, 2024. At ako po'y mabati sa inyo ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat. Araw pong ito ay gusto pong ibahagi sa inyo ang mga kwento ng ating Panginoong Hesus na nakasulat sa banal na kasulatan. So, meron po akong tatlong kwento na gusto ko pong i-review sa atin. May kinalaman po sa buhay na walang hanggan sapagkat mahalaga po yung buhay na walang hanggan. Siguro po masyado pang mahirap unawain ang buhay na walang hanggan sapagkat ang alam lang natin ay yung buhay na nagkakaedad at humahantong sa katandaan at kamatayan. So, isang buhay na natatapos. Maaaring ang isang tao ay mabuhay ng 140 taon or 4 na taon, 104 years old. Sa ating panahon, yan ay matanda na. Right? Yan ay parang haba na yan ng buhay. Right? So, yung ating kasalukuyang panahon, imposible na tayo ay mabuhay magpakailanman. Darating ang panahon na ang buhay ng tao na nagsimula sa kapanganakan ay magwawakas at matatapos at maglalaho. Walang mabubuhay ng magpakailanman sa kasalukuyang kapanahunan. Ang concept ng buhay na walang hanggan ay hindi ito bago. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay meron na rin silang ideya, meron na rin silang mga tanong tungkol sa buhay na walang hanggan. Yan sa panahon ng ating Panginoong Hesus na itinala sa Ebanghelyo ako ayon kay San Lucas sa 18:18. Pag pinagpatuloy natin yun hanggang 30, I think. Medyo mahaba pero napakaganda na sariwain ng mga salita ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kwento na nangyari sa kanya. Isang tanong ang ipinasa sa kanya ng isang pinuno. Pag binasa natin sa salin ng ang salita ng Diyos, Lucas 18:18 hanggang 30, napakaganda po nito. Sabi niya, isang pinuno ang nagtanong sa kanya na sinasabi, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang sino mang mabuti maliban sa isa, ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag magbibigay ng maling patotoo, igalang mo ang iyong ama at ina." There you go. So, ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa tanong na ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, alam mo yung mga utos. So, yung utos ng Panginoon Diyos, talagang yun, ang kauuwian nun ng pagsunod doon ay ang tinatawag na pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, alam mo yung mga utos, huwag kang mangangalunya,
huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag magbibigay ng maling patotoo, igalang mo yung ama't ina. Ngayon, ang sagot ng pinuno, sinabi niya lahat ng mga bagay na ito ay sinusunod ko mula pa sa aking kabataan. So, ibig sabihin, alam na niya, pero ginagawa niya nung siya nasa kabataang gulang pa lang, pero parang hindi niya naintindihan na yung paggawa niya noon magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, ang lahat ng bagay na ito sinusunod ko mula pa sa aking kabataan. Ano naman ang sagot ng ating Panginoon Jesus? Pagkarinig ni Jesus sa mga bagay na ito, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Yun, may kulang pa, sabi. Anong kulang? Ipagbili mong lahat, mong pag-aari, gaano mang karami ito, ipamahagi mo sa mga duka, at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Halika, sumunod ka sa akin. Okay, ginagawa na pala yan eh. Alam niya na pala yun eh. Sinusunod niya na yun eh. Yung tinutupad niya yung mga utos ng Diyos eh. Yung nasa 10 utos, tinutupad niya. Hindi siya nakangalo niya, hindi siya pumapatay, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagbibigay ng maling patotoo. Ginagalang niya yung kanyang ama at ina. So, sabi niya, ginagawa ko na yan eh. Mayroon pa bang iba? Wala na bang bago? Kaya sabi niya, may kulang pa sa'yo. Anong kulang? Pagbili mo ang lahat mong pag-aari, gaano man karami ito ay pamahagi mo sa mga dukha. Ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. And then, halika, sumunod ka sa akin. Ngayon, ano ang naging response? Ano ang naging damdamin noong pinuno? Pagkarinig niya ng mga bagay na ito, lubha siyang nagdalamhati. Bakit? Sapagkat napakayaman niya. Nakita ni Jesus na siya ay lubhang nagdalamhati sa pagkakita niya. Kanyang sinabi, napakahirap para sa kanilang may kayamanan ang makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang dumaan sa butas ng isang karayom ay higit na madali para sa isang kamelyo kaysa isang lalaking mayaman na makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang mga nakarinig ay nagsabi, sino nga ang maaaring maligtas? Sinabi ni Jesus, ang mga bagay na hindi maaaring gawin ng tao ay maaaring gawin ng Diyos. Sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may mga taong nag-iwan ng tahanan o magulang, o mga kapatid o asawang babae, o mga anak para sa paghahari ng Diyos. Ang sino mang nag-iwan ng mga ito ay tatanggap ng lalong higit sa kapanahunan nito. Tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na kapanahunan. So, nandito yung issue ng isang taong mayaman na napakaraming pag-aari na nagtatanong paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tinugon naman siya, alam mo na ikayan, yung mga kautusan, alam mo na yan, di ba? Alam mo na yung mga utos. So, sabi naman niya, ginagawa ko na yan. Sabi naman ng ating Panginoong Jesus, okay, kung gusto mo maging ganap, sell your possession, give it to the poor, and come and follow me. Pero ang nag-reaction niya doon, nalungkot siya sapagkat marami siyang pag-aari. Napakayaman niya. So, doon yung idea na hindi na mag-give up yung kanyang kayamanan. Kaya sabi ni Kristo, para sa isang mayaman na makapasok sa paghahari ng Diyos, sabi niya, mas madali pa para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom. Kita mo, imposible, parang makakadaan yung camel sa butas ng karayom, may liit-liit ng butas ng karayom. Yung camel ay napakalaki, yun nga sinulid. Minsan hindi mo pa maisot dun sa karayom pagka nagsusulsi. Di ba? Pagka yung mga kasama natin sa bahay nagsusulsi, minsan inire-request nila na ikaw ay magsuot nung sinulid dun sa karayom. Yun na, napakahirap na isuot. Di lalo na yung camel, paano makakapasok yun. Pero
Sabi niya, ang dumaan sa butas ng isang karayom ay higit na madali para sa isang kamelyo kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sino maliligtas? Ang sabi naman nila, sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, ang mga bagay na hindi maaaring gawin ng tao ay maaaring gawin ng Diyos. So walang imposible sa Diyos, kaya niyang gawin yun. Kaya nga sabi ni Pedro noon, hindi naman sila ganun kayaman na kagaya ng pinunong ito. Narito, iniwan namin ang lahat. Sumunod kami sa iyo. Sabi ni Kristo, mga taong nag-iwan ng tahanan, magulang, kapatid, asawang babae, mga anak para sa paghahari ng Diyos, sino man nag-iwan ng mga ito ay tatanggap ng lalong higit sa kapanahunan ito. Tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na kapanahunan. Kaya yung pagsunod doon sa ating Panginoong Hesukristo, ang pagiging Kristiyano, ibig sabihin Kristiyano ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kung susundin natin siya sapagkat siya yung tagapagsalita ng Diyos sa huling araw at siya yung binigyan ng otoridad na maging tagapagsalita, propeta ng Diyos sa huling araw. Sino makinig sa kanya, yun nga ay pagkakalooban at natawag na buhay na walang hanggan. Kaya yung isa pang nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, noong ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangaral at sinabi niya na siya yung tinapay ng kabuhayan, yung kumakain ng kanyang laman, umiinom ng kanyang dugo, ay may buhay na walang hanggan, sabi niya, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sa 6:53, patuloy ang basa sa aklat ng Juan o sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sabi niya, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So sinabi nito ni Jesus sa sinagoga habang siya nagtuturo sa Capernaum. Sa talatang 60, kung tuloy na natin ang basa, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil ba rito itatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. So, dito makikita natin sa 66, mula nooy marami sa Kanya maalagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. So, dito sa eksenang ito, talagang ipinakikita na ang mga apostol na natili, katulad nila Simon Pedro, bagamat mayroong mga alagad na tumalikod at hindi na sumama sa kanya, at mayroong mga hindi nakaunawa ng kanyang sinasabi at pinapangaral, ang kanyang tanong doon sa
12, kayo gusto rin niyo bang umalis? Pero ang sagot ng apostol na si Pedro, sabi niya, kanino kami pupunta? Sino yung aming susundan? Sino yung aming susundin? Sino yung aming tutularan? Sino yung aming pakikinggan? Sabi niya, nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating kapanahunan, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating sinasampalatayanan na may taglay ng mga salita na nagbibigay buhay. Siya may taglay ng mga salita na magtuturo sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Walang iba na pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pakikipamuhay sa lupang ito, marami tayong mararanasan na iba't ibang bagay. May kinalaman sa ating pakikisama sa ating mga kapwa. Maaring yung ibang tao na hindi natin ka-iglesia ay tila mas mabuti pa yung pakikisama na ipinakikisama sa atin kaysa doon sa ating kapatiran. Ginagawa nila yun sapagkat ang kanilang pananampalataya ay sila yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus at gusto rin nila tayong akayin papunta sa kanilang pananampalataya. Subalit, kanino tayo pupunta? Sino yung ating susundin? Hindi ba ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Pangulo sa Iglesia ng Diyos? Hindi ba ang ating Panginoong Jesucristo na siyang inilagay ng Diyos upang maging ulo ng Iglesia? Ang Iglesia ng Diyos na ating pinagsasama-samahan, ang alam nating pinangunguluhan ng Panginoong Hesus na siyang may taglay ng buhay na walang hanggan. Ang magiging tanong sa atin ng Panginoong Hesus ay, kayo gusto rin niyo bang umalis? At bilang lingkod na matuwid, ang marapat lamang na ating maging sagot, wala nang ibang sagot doon kundi yon, na tama upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, saan kami paroroon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya sana po loobin ng Panginoon na tayo ay patuloy na makapanatili sa kanyang iglesia, sa kanyang bahay, manatili tayong tagasunod ng ating Panginoong Hesus, manatili tayong gumagawa sa ikapupuri ng pangalan ng ating Amang Diyos, manatili tayong Kristiyano sa puso, sa isip at sa gawa. Muli mabati po ako ng isang magandang araw, tambiyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumaating lahat.